Mahigit 100 barko na ng Russia ang inatake ng Ukraine sa Sea of Azov mula pa noong July 11 ayon mismo sa Ukraine. Gamit ang drone warfare, pinakilos ng Ukraine ang unmanned system forces nito upang pilayan ang logistics capability ng Russia sa Crimea na ginagamit nito upang sila ay atakihin. Ang Sea of Azov ay isang makipot na lagusan sa gitna ng Ukraine at Russia kung saan dumadaan ang 25% ng kabuang wheat exports at produktong langis at bakal ng Russia. Mahalagang supply route din ito ng mga Russian troops sa sinasakop nitong teritoryo ng Southern Ukraine at Crimea. Ang pag-atake sa karagatan ay kasunod ng pambobomba ng Ukraine sa mga planta ng langis sa iba't ibang lugar sa Russia dahilan ng malawakang krisis sa langis. Sa nangyayari, naniniwala si dating United States Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Kurt Volker, na hindi magtatagal ay susuko din si Russian President Vladimir Putin. How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop. Sa kabilang banda, naniniwala si Volker na kung minamadali ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matapos ang gyera, kabaliktaran naman ito ang nais ni Putin. Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position. Wala pang pahayag ang parehong leader kaugnay ng mga pag-atake sa Sea of Azov, pero habang tumatagal ang hidwaan ni Putin at Zelensky, kapwa naman apektado ang kani-kanilang mga mamamayan. Ang problema sa langis, nararamdaman na rin sa sektor ng pagkain sa Russia. Возим эти продукты доставкой в Воронеж и в Москву. Сегодня мой муж отстоял на заправке 6 часов. 6. И он не заправился. Ang karamihang Ukrainians nabubuhay na sa takot dahil sinisira na ng gyera ang kanilang tirahan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.